Makasaysayan ang araw na ito dahil napirma na ang ika-4 at huling annex na kukumpleto sa Bangsamoro Framework Agreement. Layo ng kasunduang ito ng gobyerno ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front o MILF na matuldukan na ang pagkatagal-tagal ng gulo sa Mindanao. Para sa detalye, makabalita po tayo kay Joseph Morong na isa sa mga nakasaksi sa pirmahan sa Malaysia. Joseph? Iyan, kompleto na nga yung framework agreement on the Bangsamoro. Ito ay matapos mapirmahan ng ika-4 at huling annex ng framework on the Bangsamoro. Ito yung normalization annex. At bukod dyan ay napirmahan na rin yung addendum on the Bangsamoro waters. So, una muna doon sa annex ng normalization, dinidetailin nito kung paano yung gagawing decommissioning ng mga puwersa ng MILF o Moro Islamic Liberation Front. Ang ibig sabihin ng decommissioning iyan, ayon dito kay MILF Chief Negotiator Mohaghegh Iqbal, ay hindi nagagamit ng armas ang puwersa ng MILF. Ang paliwanag niya sa atin dito kanina ay yung mga armas nila ay turn over sa isang third party at yung third party na yan ay yung independent decommissioning body. So siya yung mga ngalaga ng armas ng MILF. Doon naman sa meron din yung detalye, yung annex of normalization doon sa paglansag ng mga private armies doon sa mga teritoryong magiging sakop ng bubuuing Bangsamoro government. Doon naman sa addendum on Bangsa Waters, ito ay bahagi noong power sharing annex pero hindi ito nakampleto noong Disyembre. At ngayon lamang ito napirmahan kaya sa yung addendum on Bangsamoro Waters. This will outline yung magiging sakop noong Bangsamoro government as far as yung mga yamang dagat ang pag-uusapan, particular doon sa Sulusi. At ito yung ina-outline ito kung paano, sino yung may kapangyarihan o karapatan doon sa mga natural resources, doon sa mga base doon sa delineation. Ang sinasabi dito is 15 kilometers ay pag-aari ng municipal government at beyond that ay ito na yung tinatawag na zone of joint cooperation sa pagitan ng ating pamahalaan at ng Bangsamoro government. Ayon dito, masaya ang magkabilang panig sa isang makasaysayang pagpirma nila dito doon sa mga annexes. At ayon dito kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda ay ito raw yung defining legacy ng Aquino administration. Ang susunod na lamang ay kailangan na lamang nilang sulat yung comprehensive agreement on the Bangsamoro, and that will comprise the final peace agreement with the MILF. Iyan. So, Joseph, ano nga ang susunod na hakbang ngayon na gagawin ng ating gobyerno at ng MILF, Joseph? Okay, this is one step of the many steps na kailangang tahakin ng GPH at MILF. Ang kasunod nito ay pag na-sign pag nabuo na yung CAB, ay ang bola niyan ay nasa sa ating mga legislators, nasa Senado, sa mga senador at mga kongresista, because they will have to approve yung basic law. But prior to that, yung BTC, which is already composed ng Bangsamoro Transition Commission, ay nagtatrabaho na yan at gumagawa na ng balangkas or draft noong basic law. Yung basic law, ibibigay nila sa House and saka sa Senate. Pagdebatihan yan at kung halimbawa maipasayan sa Kongreso, ay tatanungin naman yung ating mga kababayan kung number 1, gusto nila yung basic law at number 2, gusto niyo po bang mapaloob doon sa buuing Bangsamoro government. Kung ang sagot dyan sa dalawang tanong yan ay oo, ay magpuproceed na tayo sa pagtatatag ng Bangsamoro Transition Authority. Ito ay pansamantalang pamumunuan ng MILF at pagkatapos niyan sa 2016 ay magkakaroon tayo ng eleksyon kung saan lahat ng mga Bangsamoro group, parties and leaders are open to participate at sila naman yung bubuo noong ministerial form ng government na papalit doon sa kasalukuyan nating alam na autonomous region in Muslim Mindanao. Yan. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moron, nag-uulat mula sa Malaysia. Naglabas naman ng pahayag si Presidential Advisor on the Peace Process, Teresita Quintos Deles. Inamin niyang naging mahirap ang kanilang pinagdaraanan para maabot ang napirmahang kasunduan ngayong araw. Barid nilang marami pa silang kakaharaping pagsubok matapos nito, pero handa raw sila para rito. Nagpapasalamat sila sa lahat ng naging bahagi ng negosasyon.